Welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter side ng SEO. And mapaka-interesting ng ating episode right now kasi meron tayong guest na kaibigan. So, isa siya sa mga expert sa UX na kilala ko and nakasama ko siya sa previous conferences in attendance ko dun sa Surigao City, yung Digital Impact PH. So, na-amaze ako dun sa naging presentation niya kasi halatang magaling mag-design yung tao tas expert talaga siya doon. And gusto ko ring i-share sa inyo, sa mga nakikinig sa atin, kung ano ba yung expertise niya, baka makakuha kayo ng inspiration and pakinggan natin yung naging background niya. So, ang guest natin ngayon ay si Sir Genesis Buwico. Hello, Sir Jen. Kamusta? Hello, Sir Gab. Thank you sa invitation sa podcast na to. So, ako si Jen, isa akong UX designer. And currently, meron din akong startup agency wherein ang focus namin is mostly user experience and technology talaga. Parang coding pa rin. Saan kayo, Sir, base? Surigao City kami mostly. Surigao City din. Okay. Nice, nice. Ayun. So, yung episode natin, ang title nito is SEO without UX is like Jollibee without gravy. So, napaka... Actually, tamang-tama. Tamang-tama. yun yung pinaka naisip kong parang logic. Di ba? Pagka kumain ka ng chicken sa Jollibee, pag walang gravy, di masarap. Parang Oo, gano'n. So, kulang, no? parang may kulang. So, kapag sa SEO, without UX, yon tututunan nila bakit natin nasabi yon. Pero bago tayo magpunta sa topic na yon, let's find out muna, Sir, kung ano yung mga background mo. Paano ka ba napunta sa UX design? Sige. So, ako si Jen. So, yung unang profession ko talaga is yung pagiging registered nurse. Oh, nursing. Oo, Nice. nurse. Registered talaga ako. Pero iniwan ko siya kasi na-realize ko na parang hinihila ako ng design career. Wherein, since bata pa ako, hilig na talaga akong mag-drawing at kung anong creative ng mga part. So, doon ko na-realize na kailangan ko mag-shift. And mas napili ko yung UX design kasi parang malapit pa rin siya sa career na nursing. Wherein parang need mong mag-solve ng problema. So, sa design, sa UX design, hindi siya yung parang magde-design ka lang. So, parang sinosolve mo yung problema ng isang negosyo gamit ng design. Parang Reasoning. medyo systematic yung design, no? Oo. Para hindi Oo. lang basta kung saan ilagay yung kung saan-saan na Mm-mm. elements, pero may reason kung behind those Mm-mm. improvements. Pero galing din ako sa nursing school nung first year. Oo. So medyo may similarity tayo dyan bago ako napunta sa IT. Ayun. So sir, gaano ba ka-importante ang UX design sa magandang performance ng isang website? So, malaki yung importance talaga ng UX kasi mako-consider mo na backbone ng performance ng isang website yung UX. Mhm. So, kahit gaano kaganda ang isang design, walang silbi yun kung hindi mahanap ng user kung anong gusto niyang gawin or anong gusto niyang ma-achieve or ano yung endpoint or yung goal ng user, bakit siya nag-access ng website mo. So, kapag pangit ang UX dahil walang ganun, mas mataas yung chances na malataas yung bounce rate, mababa yung conversions, at yung endpoint sa SEO is masasayang yung traffic. Pero kapag maayos yung UX, nagiging mas mabilis, intuitive siya, hindi siya mahirap gamitin, at the same time, trustworthy siya sa user. Mhm. So, direct nang nakaka-apekto yan sa sales, engagement, at saka sa SEO Ayan. mismo. Ayun, tama. Naalala ko dun sa may presentation mo, dun sa last conference na parang i-kinorelate mo yung branding doon sa design nila, sa UX design. Yung parang bigay ka na example. Tama ba? Yung sa Apple, gano'n na gaano Kaya kasimple lang. gaano kasimple tinitira ng Apple yung branding at UX nila, Mm. yun din yung nag-boost ng sales nila actually, tsaka engagement sa tao. Kasi nabebelong yung tao kasi alam ng tao na parang ito yung right product para sa kanya. Parang Mm. gano'n. Naaalala sila dun sa design Oo, nila. oo. Parang isang phrase lang, kaya mong malaman na Apple yan, parang gano'n. So, Mm. alam mo talaga. Ayun, okay. So, dito na tayo sa mga questions about dito sa topic natin na SEO without UX is like Mm. Jollibee without gravy. So, ano ba talaga ang UX at paano mo ipapaliwanag ito sa isang freelancer na sanay lang sa design? Ayan, ako Mm. medyo, ano rin ako galing din ako sa virtual design. Like, Mm. before ako nag-web dev, naging web design ako. So, I know yung mga tools na ginagamit niyan. Yung dati Photoshop yung gamit namin. Tapos, Mm. slice namin yung mga images, ganun yung mga background, tsaka namin siya i-convert into
the website. Pero noon parang hindi ko naman kino-consider yung sarili ko na magaling na designer, yung parang creative talaga. I know Mm. lang yung process. Pero yun, paano mo siya ipapaliwanag sa mga freelancer, yung UX? So, ang UX or user experience ay tungkol sa pagde-design base sa pangangailangan ng isang user. Either emotion or ugali ng isang user. So, kung designer ka, yung UX ang bakit or yung why sa likod ng visuals. Mm. So, bakit nagki-click or nag-scroll yung user or bakit umaalis yung user, yun yung UX. So, kung SEO ka din sa part or kung sabihin natin sa part ng SEO, SEO yung nagdadala ng traffic. Pero in terms of UX, siya yung nagde-decision kung mako-convert mo yung user as a customer or hindi. Parang ganun siya. So, yan yung parang mga why. Parang bakit kailangan ganito? Bakit mas okay na ganito? Bakit ito yung pipiliin ng user? Bakit ito yung flow ng site? Bakit ito yung color na gagamitin dapat? Bakit ito yung parang font styling na gagamitin? So, parang mga why siya sa design. Ayun. So parang ano sir, parang in a way cover niyo rin yung tinatawag nating CRO or Oo, conversion rate optimization, no? cover din talaga yung customer, yung conversion na yan. Kasi, dyan mo mabuboost yung conversion rate kung yung user mismo hindi mahihirapan sa paggamit ng Mm. site. Yun, sa Oo. pag-navigate, sa pag-click ng mga buttons, Navigate, no? pag-click na buttons, paghahanap kung anong gusto niya talagang hanapin, especially yung mga taong hindi naman masyadong techie, dapat kahit hindi sila techie, ma-access nila yung site or yung app mismo na hindi sila mahihirapan. So, ginagawa mo siyang easy para sa kanila, hanapin or gawin yung gusto nila. Ayun, so malinaw na kung ano yung UX at ano yung importance nito, no? Sa mga freelancer na gusto magdagdag ng skill o kaya yung siguro yung mga bago lang, bagong graduate ka nun. Maganda bang entry point itong UX? Oo naman kasi masasabi kong magandang entry point yung UX kasi nagko-complement siya sa lahat ng klaseng digital marketing service na pwede mong i-offer. Mhm. So, mas prefer din ng clients mas prefer ng clients yung mga freelancer na may kayang i-connect ang creativity sa conversion or Mhm. may result yung creativity instead na parang puro lang creativity pero walang pumapasok na sales. So sa UX, pag na-collaborate mo yung dalawang yan, mas malaki yung conversion rate. Panigurado. So yun pa rin talaga yung parang pinaka-baseline na gusto mo. Hindi Mm. lang palaging maganda yung design, ganun. Oo. Dapat nagko-convert din talaga kung ano Oo, man nagko-convert. yung KPI ng Oo, website. KPI talaga sa UX. KPIs talaga yan. Okay, I see. So kayo sir, saan ba madalas yung nakukuha yung mga client? It's either international or Mostly, local? Mm-mm. mostly meron din mostly talaga is international clients kasi sa US kasi yung mga yun din yung reason sa mga clients or mga businesses sa labas na nagiging successful for the reason na nag-i-invest sila ng UX. Ayan, oo. Oo. In terms of local clients naman, makikita mo yung difference na mga local clients na successful kasi nag-i-invest din sila sa UX. Yun yung Nice. parang mostly clients namin. Oo. Ayun. Natanong ko lang kasi pag minsan nagko-competitor check ako sa isang client, minsan napapansin ko din halos pare-parehas lang yung design ng website, kung Oo, ano yung nakaterminate. sa navigation pare-pareha lang. Naiintindihan ko naman kasi you want to keep up dun sa kung ano man yung competition. Pero minsan kung ano yung pinaka-difference na makikita mo kapag nag-invest ng time sa pag-improve ng UX yung isang business or yung isang website. I Mm-mm. think mas advantage yun sa kanila. Talaga, oo. Malaking advantage yun. Yun. Ano naman yung mga skills na magandang i-add na pwedeng matutunan ng freelancer without enrolling sa mga... May mga courses ba ng UX pala? Hindi ako sure. Meron naman, oo. Meron Mm. naman. In terms of gusto mo talaga ng parang starting na in-depth, pwede kang mag-Google UX Design Mm. wherein giging certified ka na UX designer. Mostly, nung na-start namin yan or nung kinuha ko yan, medyo mahirap pa siyang Ipasa. i-complete kasi Oo. na masyadong stricto. So ngayon, mas nilesen na nila. So, advice ko na pwede yun kunin. Nice. Kasi, oo, mas maganda talaga na meron ka pa rin certifications. Pero kung gusto mo talaga yung parang hindi full-blown course, marami naman talaga sa YouTube, marami. YouTube At the same time, University. kung gusto mo ng libreng skill sets talaga sa UX na hindi mo na need talaga ng parang full-blown na pag-learn,
Pwede mo namang i-start kahit mag-user research ka as basic kasi yun yung parang masa-start mo na yung pagiging UX designer kung alam mo na yung user research, i-research mo kung anong mga persona ng negosyong yan, i-wireframe mo muna yung mga websites before ka pa mag-design para at least makita mo na yung mga parang lapses before pa siya ma-high feed. Mag-usability testing ka, pwede din, libre din naman yun. Papatest mo lang din naman sa mga tropa mo kung sa tingin nila may mga problema ng site or may problema sa site na mapapansin sila while nagna-navigate or nagche-check sila. So, yung parang tatlong yan, yung masasabi kong dyan muna mag-focus as basic. I At the same time, see. pasok na lang sa deeper kung gusto nila. Okay, meron bang mga like na ginagamit kayo na dapat aralin para lang Hmm. matuto dito sa UX? Number one dyan, masasabi ko, since free lang naman, is Figma. Figma at Figma. Oo. FigJam. Oo. I see. Figma is sa UI talaga mostly yan. Parang user interface na. Doon ka magde-design. Pero kung gusto mo talaga mag-start muna kahit basic lang, masasabi ko FigJam talaga. Kasi parang sub-product lang din naman ng Figma yan. Doon mo ilalagay lahat ng mga personas mo, research mo, flows na plano mo, at the same time, ano yung parang mga user problems na napapansin mo. So, para siyang notepad ng Figma. Parang ganun. So, dun mo pwede ilagay lahat ng mga pwede mong ilagay. Oo. Ako ginagamit ko personally ang Figma to to show yung navigation ng site kasi mas madali. Parang may Mm-mm. may whiteboard ka. Mas Oo. madali siya ipakita sa client. Mas madali nila Ah, maintindihan. mm-mm. So, speaking of sa client, paano mo ipapaliwanag sa client na traffic is useless kung hindi kaya ng users mag-navigate sa website nila? Yung pinaka-simple dyan na sample is, ipapaisip mo sa client na parang kailangan yung isipin na yung mall is may parang libo-libong tao na pumapasok pero walang signage sa loob. So, pumapasok yung tao. Maraming customers or possible prospects na customers. Kaso, nalilito yung mga tao kung saan sila pupunta. In the end, aalis yan kasi hindi nila nahahanap kung ano yung gusto nilang hanapin or anong gustong bilhin. Kasi nga, walang signage. Walang instructions kung saan sila pupunta. Walang parang specifics or simple na mga signages na makakatulong. Ganun Ayun. yung UX. So, kapag nag-i-invest yung isang negosyo sa SEO or ads, pero pinapabayaan yung UX, yung nangyayari is may traffic nga, pero walang sales. Kasi UX yung parang gabay na nagtatransform ng visitors into conversions talaga. Parang ganun siya. Ayun. Thank you sir sa tips mo. Parang nabigyan ako ng idea kung paano ko ba Mm-mm. ibebenta yung mga services Oo. ngayon since connected naman talaga yung mga yan. Pero lang, curious lang ako may kaibahan ba ang UX sa organic tsaka sa versus sa paid? Masasabi kong both niyang pwedeng i-boost yung organic at paid. Kasi sabihin natin nag-paid ka, pero parang ganun nga, walang saktong flow yung site or yung app. Yung mangyayari is malilito yung user. So yung end goal dyan is hindi mo mako-convert as a customer. Sa organic din, pag hindi mo rin ininvest yung UX, same din yung parang endpoint niya. Malilito din yung user, at the same time, aalis lang din. So, oo, kung nag-invest ka talaga both sa SEO at UX, mas malaki talaga yung chance na mas maraming customer yung mako-convert. Tsaka feeling ko din malaki yung tulong ng UX sa impression na pag Oo. kuwari, unang bukas siya ng website, uy, ang ganda, parang Mm-mm. napaka-professional ng dating, ganyan, madali siyang i-navigate. Mas possible na mag-visit palagi yung client. Kasi Oo. di naman sila laging pagpasok sa website mo, na kaagad. I mean, yung mag-order na kaagad. Minsan, Oo. titignan pa nila yung mga reviews, ganyan, Mm-mm. mga kung meron ka ba mga ganito, ganyan. So, kasama rin yun sa ini-improve nyo sa UX. Kasama yun. Meron talagang flow na specific siya sa isang negosyo. Meron siyang flow na ito dapat yung isunod mo or file. Parang yun yung process para mas okay yung conversion rate. So, sa mga small businesses or freelancers na walang budget, ito, magandang Mm-mm. question, for big UX project, pwede bang gawin to ng DIY or kaya ba nilang gawin bukas na agad na may impact? Oo naman. Kasi masasabi ko naman na yung UX na ino-offer namin is yung base point talaga dyan or yung parang sinasabi namin common goal is
maging easy sa isang user na gumamit ng site. Yung parang deeper meaning lang talaga dyan is common sense. So, kung pwedeng mas clear yung CTAs mo, dapat in terms of mobile responsive kasi marami namang user talaga sa mobile, dapat responsive na yung site mo sa mobile. Yung, dapat mo i-simplify yung navigation para mas maiksi or kung mas maiksi, mas madali maintindihan or mas malinaw yung menu. So, parang common sense din talaga siya. So, hindi mo na kailangan i-overcomplicate lahat para lang makuha yung parang right UX. So, yun yung parang masasabi kong pwede mong i-DIY. Then at the same time, meron naman tayong mga free na mga tutorials sa social media or kahit saan-saan sa internet. So, pwede ka talagang pwede mo ma-learn yung UX. Ayun. So, personally, I mean, sa akin, bihira lang akong nakakatrabaho ng mga UX designer sa mga company na pinag-workan ko or sa mga businesses na ina-optimize ko. Pero pagka once na meron akong nakakolaborate, kadalasan parang maganda yung nagiging result nito. Mm-mm. So, Mm-mm. kunyari, may UX, ano sila person, yung business. So, parang kino-collaborate namin kung ano yung ginagawa sa SEO, kung ano ba dapat yung nakalagay sa H1, i-design Mm-mm. nila, ganun. Ikaw, ano experience mo? Madalas ka bang nakakaaway ng mga SEO or mga web developer or ganun naman? Na pagkaka-collaborate naman kayo? Dito sa agency namin, yung nangyayari is dapat collaboration talaga. Kasi Okay. connected yung SEO at UX. So, parang rule na din namin dito sa agency kasi alam mo naman na 'di ba, kumuha kami ng parang course mo din. So, para at least Ah, mas ma-boost talaga yung parang collaboration namin between SEO and UX. So, ayun. parang yun yung parang rule namin lately na dapat maging collaboration instead na parang competition. Yeah, yan So, ang maganda. oo. So, Oo. yung nangyayari ngayon, bro, is parang mas na-offer namin yung UX at mas napapabilis namin yung offering ng UX kasi mismo yung SEO din na part, alam namin. Ayun. So, oo. So, yung nangyari is walang nangyayaring competition. So, mas mabilis na natatapos ng trabaho. Oo. Mostly na parang nakaka-add siya ng, Oo. kumbaga, win-win situation eh. Kasi Oh, win. kapag na-improve nyo yung traffic and napataas nyo yung conversion, syempre, yung client matutuwa. Oo naman, oo. So, yun. Gandang, ano nun. Kasi kadalasan sa mga freelancers, yung experience nila is mostly ibang tao yung ibang agency yung kausap nila sa UX, ibang agency yung kausap sa SEO. So, pataasan niya na ego minsan. Oo. Na kapag hindi nasunod yung suggestion mo, magagalit or something like that. Sa amin, pre, nirespeto namin yung suggestion ng kahit sino. Ayun, So, so, mm-mm. mas easier sa amin kasi naging collaboration instead ng competition kasi sa UX mahirap pag yun yung parang mindset mo. Nagiging competition. Parang mas mahirap yung trabaho. So, Gusto much mo mas better. mapadali mag-cooperate na Oo, lang, parang ganun. collab na lang. Diretso na. Ah. Oo, collab na lang. Sige. Ayun, sir, siguro last question na lang. Meron ka bang message dun sa mga nakikinig natin, especially dun sa mga tao na interested mag-aral ng UX, mag-offer ng UX service? Yun, i-add pa sa skills nila. Sa mga willing talaga mag-learn ng UX, especially kung number one, wala pang budget kasi alam naman natin na medyo need din talaga ng budget sa certifications yung UX yung gusto Mm. mo. So, pwede mo naman aralin yan sa marami namang courses ngayon dyan sa kahit parang sabihin ng mga short courses lang sa YouTube, meron yan. At the same time, if in case willing kayong mag-offer ng UX, may offering naman kami sa agency namin wherein in-offer namin as white label yung UX. Okay, Kahit okay, ano. So, nice. pwede nyo na lang i-visit Creatopia Digital Marketing. So, yung website is creatopia.tech. So, Ayun. yung main Ilagay offer natin yan, namin. sir, sa description website mo. Then, yun lang naman. Then, willing naman kami makipag-collaborate or kahit kung may mga tanong kayo, ping nyo lang kami dun sa site. Meron namang contact us dun. Kung willing kayong matuto, willing din naman ako mag-share. Hindi naman ako parang selfish in terms of that one. Ayun. Ayan. Oo, kasi minsan may mga freelancers, di nila alam gagawin nila. Yung mga directly communicating sa mga clients. Kasi minsan pwede kayong mag-suggest kung ano dapat gawin sa website. Lalo na kapag alam niyo naman talaga kung ano yung kulang. For Mm. example, nagawa niyo na lahat ng mga dapat niyong gawin. Mataas yung traffic, mataas yung ranking, pero yun nga, mababa yung conversion. Baka merong ibang elements na nami-miss kayo
So yan, Mm. i-consider nyo rin yan, yung UX talagang napaka-useful na pa-improve din yan sa website ng client nyo. Mm. Ayun, that's basically it, sir. Siguro, saan ka ba nila pwedeng i-follow? Yan. Pwede nyo lang din i-follow yung page namin sa Creatopia Digital Marketing. Makikita mo din naman sa social media yon. At the same time, if in case gusto nyo akong makita, pwede nyo lang i-search yung pangalan ko. Nasa Facebook lang din naman ako. So, willing naman ako makipag-collaborate kahit ano. Yun lang naman. Thank you. Ayun, thank you so much, sir, sa pagbigay ng time sa pag-explain dito sa topic natin. And I hope may matutunan or maraming natutunan yung mga nakikinig sa atin. So, yan, dun sa mga listeners natin, we will be hosting pa a lot of experts na connected tayo and I hope na yun makatulong sa inyo, lalo na yung pag-add ng mga skills kasi napaka-importante niyan. Minsan, yung mga skills tayo na katulad ng SEO na medyo mahirap na siyang ibenta dahil nga sa AI, pero yun, add lang tayo ng Mm. add ng skills. And ay kayo pala sir, with regards sa AI, may naapektuhan ba dun sa mga ginagawa niyo before? Masasabi kong naapektuhan siya pero parang hindi naman in terms of sales or parang in terms na bumababa yung service. Yung nangyayari is na mas napapabilis yung trabaho namin through Yan. AI. Oo. Yun. So, Same, mas same. marami kaming natutulungan. Parang parehas Mm. lang din. Oo. Oo, yun. Same, Kailangan mo same lang man. talaga mag-adapt. Adapt lang talaga dyan. Oo. Oo, kasi kapag na-late ka sa pag-adapt, marami ng ibang gumagawa ng Oo. ganun, with the help of AI. So, lahat naman Mm. naapektuhan. Pero, yun, upskill lang palagi. At Talaga. Oh. Upskill lang talaga dyan. Mm. makipag-network and collaboration. Yan yung Mm. pinaka the best pangontra dyan. Ayun. So, thank you so much again, Sir Genesis, Thank you, sir. Unico, for the opportunity na makapag-speak ka dito sa ating podcast, SO Kwentuhan Podcast. Kung meron kayong mga question kay Sir Genesis, follow nyo lang siya. And kami rin, i-follow nyo kami sa aming mga social media accounts, sa YouTube, sa Spotify, and dun sa website namin, sokwentuhan.com. Ayun. See you again later sa mga next episode natin. Salamat. Bye-bye.